Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at salamat ay sa iyo, Panginoon. Liwanag ay pinasisilay nitong Diyos Amang mapagmahal. Sa dapit hapon ay dumaratal yung dilim na turingan. Subalit pag sikat ng araw, dagli na itong napaparam, ni walang bakas ang dilim na banaag ng matang taglay. Halina kayo mga mahal ko, magbulay-bulay kayo. Sa bawat pinagdaraanan sa buhay, timbagang niyong kamtinyaan ng Ama ay lunukin ng mga aral at namhin at nang makikilala niyong lubos kung ano't sino siya sa inyong buhay. Mula sa hukom. Ang mga taga-Sikem at Bet-Nilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina. Sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Jerusalem at humiyaw. Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyong Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang olibo, kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao, kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, ikaw na, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin, sumagot ang ubas. Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ngayon, patuloy ni Jotham, matuwid ba ang pagtatalaga ninyo kay Abimelech bilang hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo kay Jerobaal at sa kanyang sambahayan? Kung minsan ang tao ay nagtatalaga sa sarili niya, siya mismo ang nagtatalaga sa sarili niya. At kung minsan naman, kapwa-tao niyang nagtatalaga. Subalit, ano baga ang nais ng ama? Di bagat siyang magtalaga at pumili sa mga anak niya? At kung ika'y tinatalaga ng ama, hindi ikaw mismo ang nais niya, kundi ang puso't isipan mo na maghahari ay siya, upang makasunod ka at makatalima tulad ng mga nag-usap-usap na punong ito. Hindi nila kayang talikdan ang kanilang mga katangian, sapagkat hindi nila kayang isuko na iyon ay iwanan. Kaya naman ang sabi ng dawag, kung siya ang pag-aariin, kailangang sumilong silang lahat sa kanya. Alalaong baga ang ibig sabihin, sumunod sa kanya, sapagkat kung siyang maghahari, hindi kailangang ang sumunod ay tao sa kanyang sarili. At hindi maaring siyang sumunod sa mga paghaharian niya
kundi siyang susundin ng mga paghaharian niya. Maraming taong nagsasabi, mahal nila ang Ama. Pinaghaharian sila. Bakit di masunod ang Ama? At di masunod ang kalooban niya? Alalaong baga, paano ba sinusunod mo, anak niya, ang kalooban ng Ama? Paano mo ba sinusunod ang kagustuhan niya? Pinangingibabaw mo ba siya sa kalooban mo? O ang sarili mong kagustuhan ang pinangingibabaw mo? Kaya naman, kung minsan sumusunod ang mga anak niya, tumatalima sa pag-aatas niya, ngunit di mawala ang damdaming pagkatao, kaya ang daming nakikita. Ang nais ng Ama, kapag sumunod ka sa Kanya at inatasan ka niya, sundin mo ang kalooban niya at maghari siya sa iyo. Sapagkat kailanman walang mangingibabaw na hari kung walang susunod sa paghahari niya. At siya ang Ama, walang mapaghaharian siya kung susundin ng tao'y kalooban nila. Kaya kailangan sumunod ka sa paghahari niya upang mapatotohanang naghahari siya sa buhay mo. At kung papaano siya naghahari sa iyo, mapapatotohanan ang totoo pagtanggap mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba, patayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala nang ginagawa. Wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Ngunit, sulong, kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano bang kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O mainggit ka lang, o nainggit ka lang ng aking kabutihan, kaya't ang nahuli ay mauna, at ang nauna ay mahuhuli. Sa larangan ng paglilingkod sa ubasan ng Ama, hindi pinagmamasdan kung anong oras at araw, kundi lahat ng tinawagan kung bukal sa kalooban
Hindi yaong upa lamang ang pinahahalagahan, kundi ang nagpapahalaga at pinahahalagahan nila, yaong sa kanila'y nagpahalaga man din. Kaya naman anuman ang ibigay nila, at ibigay sa Kanya sa pamamagitan niya't ang Espiritu niya. Wala silang tanong at reklamo sapagkat alam nilang masigit na nalalaman ng Ama kung ano ang para sa kanila. Subalit sadyang ganyan nga dito sa lupa, ang inggit ay di nawawala. At ang inggit na ito ang nagiging lason ng tao. Ang selos na ito ang nagiging lason sa tao. Kaya't ang dami-daming nakikita sa mga taong kapwa-tao kung ano ang ginagawa ng kapwa-tao. Kaya naman itong hari na dapat ay naghahari sa kanila, hindi siyang makapangibabaw na maghari sapagkat ang damdamin bilang tao ang nangingibabaw at nangunguna. Kung lahat lang ng tinawagan ay tatanggap ng totoo at makatotohanan, ano man ang ipalasap at ipadama ng amang nanawagan, magagalak na tuwiran at di magrereklamo sa buhay, sapagkat batid niyang anuman ang kinamtan, dahil siya'y mabuting ama ng lahat, may sadyang ibibigay pa kung di nasusubukan. Kaya naman ang wika, bakit ba? Hindi bagat tayo nagkasundo sa isang denaryo? Hindi naman sinabi ayon sa pagpasok mo. Hindi naman sinabi ayon sa pagtanggap mo kung anong oras doon tayo nag-usap, kundi sa isang denaryo at tiyaw ng tao. Kung tunay na iisang espiritu ang tinanggap sa buhay nila, anuman ang bawat araw na tinatamas at tinatanggap nila, nandun pa rin ang galak at pakikitungong mabuti sa bawat isa sapagkat alam nila ang amang butihin at mabuti sa lahat, alam ang para sa kanyang mga anak. Kaya mga mahal, kayo ba ay tinawagan? Ngunit, nang makita ninyo, ang mas huli sa inyo ay siya pang nakikinabang? Na kayo'y kailuwat ng nagtatrabaho sa ubasan ng Ama, sa kanyang bukirin, ay gayon pa rin ang inyong mga pinakikinabangan. Pantay pa rin, wala pa rin nalalamang, samantalang mas nauna kayo. Suriin niyong mabuti. Baka sa inyong mga ginagawa, mas malamang ang huli sa inyo na nagpapakatotoo tapat na tumanggap. Sapagkat di kailanman sasabihin ng Ama, Anak, eto'y bibigay ko sa iyo sa paglilingkod mo sa aking ubasan. Kundi ang iisang espiritu kong manahan at tanggapin mo, sa di mo namamalayan, may gagawin ako't nagagawa sa iyo na di mo makikita, maliban masuri mo at patuloy mo akong kinikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, ganyan ang tao sa buhay ng mundong ito. Kung minsan ang nakikita kung ano ang binibigay sa kapwa-tao. Kung minsan ang sinusuri kung anong tinatanggap ng kapwa-tao. Subalit bakit hindi sa puso maghari at manguna kung sino ang tinanggap upang maghari ang galak at huwag ang maraming katanungan sa buhay ng sinuman. Alala, umbaga, ang nagmamatsyag at minamasdan ng mata, yung ginagawa ng kapwa nila at hindi ang gawa ng Ama, maraming makikita sa kapwa-tao nila. Subalit, subukan niyong hanapin ang kalooban at kagustuhan ng Ama, makikita niyo ang kagandahang loob niya sa bawat araw at gabi man sa buhay ninyo, makikita niyong walang kulang at walang kukulangin sa inyong lahat. Sapagkat, yaon ang Ama, sapat siya kung magbigay, totoo siya kung magbigay, lamang ang bawat hain at bigay niya ay huwag kang magdahilan at magreklamo man lang. Sapagkat itong pagdadahilan mo ay nagiging daan ng sama ng loob upang hindi mo kamtin ang mabuting kalooban at tatanggapin mo sa iyo'y dapat ay nakalaan. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Huwag niyong literal na basahin ang banal na aklat. At huwag niyong literal na ipaunawa sa diwa niyong kathang isip at hakahaka. Kundi ang katotohanan mula sa isang espiritu ang dapat magtugmat mag-akma upang anuman ang pahayag at kaukulang balita maitama sa inyong mga diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, kundi nga ba masuri ang tao sa kanyang kapwa at ang Ama ang sinusuri sa kanyang ginagawa, sino nga ang taong masasaktan at mahihirapan?
Hindi nga ba't ang kalooban nila'y ang amang nangungunat nagahari? Kaya nga't kung ang amang paghahariin at pangungunahin, walang mananakit at walang makasasakit. Walang masasaktan at walang makasasakit. Kaya ang wika ng Ama, huwag niyo akong pakialaman sa ginagawa ko. Huwag niyo akong pangunahan, kundi sumunod kayo ayon sa akin. Kung ano ang nais ko at layon ko sa inyo, akong nakababatid man din, sapagkat kailanman di ko kayo dadayain. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, kung mabuti ang kalooban ng isang anak ng Ama, nasilip man niya kung ano ang binigay sa isang anak niya, dahil siya'y mabuting anak na naturingan niya, wala na siyang itatanong kundi maghihintay ng para sa kanya at pasasalamatan niya kung ano ang nading dulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Ito ang nagiging matinding problema ng tao. Mabigat na laman ang isip at damdamin ng tao. Yaong di kayang tanggapin kung ano ang kagustuhan at kalooban ng Ama, sapagkat bilang mga tao, maraming tanong, maraming dahilan, maraming katwiran. Kung mapaghaharian lamang kayo mula ulo hanggang talampakan, makadarama kayo ng katapat at katotohanan ng Ama at mapapakita niya siya'y pantay, tama't tumpak kanino man. Sapagkat walang nahuli na di mauna at walang nauna na di mahuhuli sa kanyang panuntunan kung tatalimang tao, masusunod nila kalooban ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya suriin niyo ang buhay na hirap na walang may papalit at mapanghihiram. Kaya nga kung paano sa inyo ay alay, inyong pahalagahan at huwag niyong sayangin sa pagpapahirap ng inyong kaisipan at sa inyong kalooban na patuloy nasasaktan, kundi ang nasa galak inyong kamtin. Paano mo makakamtan iyong mabuting kalooban? Sa puso mo'y mananahan at sisibol na mainam. Kung sa isip ay may laman na dituwirang maibaybay, kinikimkim na tuwiran at dito may saysay. Tanging Ama nakakalam, tanging Ama ang may alam. Hanapin niyo ang katwiran at siyang sa inyo'y magpapagaan. Huwag ninyong pahirapan, damdamin niyo't kalooban. Ilagak niyo sa bawat araw sa inyong Amang bumubuhay. Kailan may di magugulmiyahanan, sa damdamin niyo'y magiging taglay. Payapa na layon niya'y sa inyo ay kakamtan habang kayo'y
nabubuhay. At ang takot kailan pa man di mangingibabaw ang araw-araw. Liwanag na nasisilayan ang sa inyo'y mananahan. Kaya't sa akin binabaybay yung marapat niyong kanta, upang di kayo madidinglan at magulmihanan man lamang at di tanong sa inyong buhay. Bakit gayon at ganyan aking mga minamahal na nilalang? Bawat kaganapan inyong kamtin at huwag kayo magtanong at magturan anong dapat ko pang gawin, kundi ito ngang marapat niyong tupdin. Sama ay kumilala at tumanggap na lubusan, pangunahan niya, isip damdamin niyong taglay, bilang kayo ay tao lang. Mahihirapan kayo umunawa sa buhay niyo. Kung ano ang nais niya, kung ano ang layo niya, siyang tinatamo ninyo. Maliban na nga lamang kayo mismo ang may gusto, at ang araw niyo ay kayo rin ang nagawa para sumakit, sumama ang loob niyo. Subalit ang wika niya, kabutihan ang dulot ko, at kailanman di magaganap na maghilom ang sugat nyo at maging ganap kayo. Kung laman ang isipan ninyo'y di ako, at di kailanman ako mananaig maghahari sa inyo. Kaya't ang wika ko, panyaya ko sa lahat ito. Bawat araw, bawat gabi, huwag kayong madimlan, kundi kayo ay maging liwanag ang taglay. Doon sa isipan nyo'y mawawawan nyo ang layo ng Ama na nauna at may nahuli man. Isa lamang siyang magdudulot ng isang buhay nyo, at magiging lubos at ganap sa isang espiritu. Nekaramendeyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Katulad nyo, mga anak, kailuwat na ninyo, taglay ito. Sa simula ay paunti-unti. Ngunit allergy, asthma allergy, skin allergy, yaon ang pananaw at pagsusuri. Bakit nga ba hindi na nalapatan kung ang tao ang naglalapat ng kagalingan ng karamdaman? Bakit nga ba dumatal pa sa takdang maging ganyan niyan? Kung tunay na ang kagalingan ay sa tao magmumula yan. Sa makatwid kung kayo nagsusuri sa dakong ito, matatanto ninyo hindi sa tao ang kagalingan na nagmumula ang kagalingan at tao magpapagaling. Ano man ang ibigay sa inyo, ano man ang gawin nyo, may takda ang lahat. May kagalingan ng tao na nakakamta at makakamta nito sa kaparaanan pa rin ng Ama at kaloob at kagustuhan niya sa mga ginagamit at gagamitin. Kapwa ninyo, gamot na nilalagok, nilalapat sa inyong sakit. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't anuman ang inyong pasanin, may karampatan din at paglalapat upang ito'y pagaanin. May takdaring ito'y bitawan at inyong maibsan. May takdang kasatsaran
at hangganan. Kaya't kung tuwirang Ama ay inyong kikilalanin, sa isang panawagan niya at tumalima kayo't sumunod, masusunod niyo ang kanyang kalooban. At diyang inyong ganang kalooban at kaya lamang kayo tatanggap at susunod sa kanya dahil baga sa kanyang ibibigay na bayan. Wow! Sapagkat may bayad o wala, kung siya'y kinilala at tinanggap, ang buhay mo'y siya na ang sa iyo ay naglaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, huwag kayong magpahalaga sa anuman. Nang wika nga ng Amay, pahalagahan ninyo ang sinambit ko't binigay ko. Tinupad ko namat nakipagtotoo sa inyo. Kaya nang maibigay ko't nailaga ko sa inyo ito, dapat na siyahat na kontento kayo. At nang makita kong tapat at totoo kayo, hindi man kayo nagsalita at di man kayo humingi, ako rin nakababatid kung may kasunod pa at susundan ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, iba ang salita ng tao at salita ng Ama. Ibang panukala ng tao at panukala ng Ama. Ibang balangkas ng Ama at balangkas ng tao. Ibang kagustuhan ng tao sa kagustuhan ng Ama. Subalit kung lahat ng kagustuhan ng Ama ang susundin ng tao, walang malilisya at mawawalay sa katotohanan niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Katulad mo, pagka namang magdaramdam, bago ka inopera, dinulugyan kay Apo Kunching. At pinatutungo ka dito, di baga. Ngunit di ka sumunod, batid ko. Yan ang patutong walang malilihim. Kapag ako'y nakadatal sa katauhang pandak na ito, batid ko ang nakaraan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kaya nga, kumbaga sa bulate at nakita ang buntot niya para kuning pamilmit siya. Kung pinapasok muna ito at pagkatapos ay bubungkalin, kung nakapasok na't naibas siya ng lupang pinasukan, di mo na makukuha para ipanlagay mo sa pamilmit at makuha mo isda. Magnilay at magbulay kayo sa aking tinurang talinghaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't bulati mang nilikha ng Ama, may halaga pa rin sa Kanya. May kabuluhan pa rin ang paglikha niya. Kung mababatid nyo lamang, matatanto nyo ang layon ko. Kung nababatid nyo lamang, narinig nyo nga ang wika ko. Kung batid nyo lamang, hahanapin nyo ang totoo. Hindi salita ng kapwa nyo at mga salita ng pangtao. Doon kayo'y maluligaw at di may di diretso. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga sa mga bukol man, mayroong dapat natanggalin at makukuhang lubos na wala nang tutubo at wala nang nagiging binhi. Subalit, mayroong maliit na ang binhi pala'y kailalim na ng ugat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wala sa laki ng bukol para tawaging kanser. Ngunit lahat ng tao kapag nagkabukol, isip ay kanser. Sapagkat ang isip ay di nga matwid sa pagkilala, pagtanggap sa Ama. Tao, kaya nga't nililinisan ng isipan nyo nang di natitigatig na babahala kayo pagdaka, upang ang bawat araw nyo'y patag kayong nabubuhay at payapa ang kalooban nyong di natitigatig sapagkat alam nyo may Diyos Ama kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
at magalak at magpuri. Ngayon, ang maging gamot mo't bitamina ay ang salita ni para maging matibay sa puso mo ang pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Sa gayon, mapapatotohanan mo sa sarili mo kapag lumalagok ka ng mga bitamina di nakapagpapasigla sa iyo. Kapag nilagok mo'y salita ng Ama at nakapagpasigla sa iyo, patutoong bitamina ng tao siya at ang salita niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang salita ay nagbibigay buhay, sigla, liwanag, at kalakasan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Anak, tigibin mo ng tibay ang iyong loob at lakasan mo ang pagtitiwala mo. Hambing sa isang ugat. Kung mababaw pa, pilitin mong bumaon at nang tumibay na lumalim. Sa gayon, ang bawat araw may pag-asa ka't hindi tigalig, hindi tigatig, kundi liwanag na pag-asa na may Diyos ka at Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Gayon magbigay ang Ama. Yung hindi mo inaasahan, na ibibigay niya. Yung hindi mo hiningi, binibigay niya. Yun namang inaasahan mo, kung minsan hindi mo makita at wala, hindi mo makamtan. Yung hinihingi mo, di pa niya binibigay. Gayon sa kaganapan sa buhay ng tao, na kapag nasuri nyo, totoong-totoo na nagaganap ito sa buhay nyo. Kung totoo kayong lingkod at tapat kayong mga anak na sumusunod siya, mapapatotohanan niya, ang salita niya ay buhay na buhay ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Magmasid kayong nakatirik ang mata, mahihirapan kayo. Ngunit kapag ang mata ninyo ay diretso at naiikot-ikot ito, walang sakit, di maduduling at tutumba kayo. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig kong ituran? Diretso nyo ang titig sa katotohanan ng Ama at di masasakitan kayo sa isip at kalooban. Di babagsak tutumba ang pananalig pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, huwag kayong magtanong sa Ama, kundi ano man ang binigay niya at pinahintulot na kamtin nyo, hintayin nyo may ibibigay pang higit sa nauna. Para nang sa gayon, huwag kayong matulad sa mga tinawagan na wala namang ipinaliwanag na ang tumungo ng umagay malaki ang bayad at ang hapon ay karampot, kundi pinag-usapan ay isa lamang, subalit ng pasahurin, nagreklamo ang di totoo at ganap, sapagkat bayad lang ang hinahanap, hindi ang totoong pagtalima. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo, walang pinagkaiba ng ikay hirangin at ikaw ay humirang, ay Ama. Ang wika mo'y sumunod ka sa Kanya at hari mo siya. Subalit, nang ikaw ay may mga pinagdaraanan, pagsubok sa buhay, ang wika mo'y ba't gayon at ganyan. Tao, magbulay-bulay kayo, magtanto kayong tuwiran, pag nilayan yung lubos, ang pamamahagi ng Ama at paggawa niya sa mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tuntunin nyo ang salita niya, panghawakan ng wika niya, bulay-bulayin sa isipan, at magliliwanag kayong ganap. Sa diwa ninyo'y sisilid niya, yung tunay na pangunawa, katotohanan ay matatanggap, sa puso nyo'y magbibigay luwag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, kaya't sakit man ang taglay nyo,
At ano-ano man ang naging sakit nyo, maliwanag nyo pa rin masasabi, Diyos ko at Ama ko, Ikaw ang buhay ko. Hindi nga ba mga mahal ko? Sapagkat ang may sakit, walang dapat hanapin, walang dapat asahan, kung di ang nagbibigay buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manakana. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa